It's the law of sowing and reaping. And the law of sowing and reaping says na ang bunga ay ayon sa binhi. Genesis 1 verse 11. Then God said, let the land sprout with vegetation, every sort of seed-bearing plant, and trees that grow seed-bearing fruit. These seeds will then produce the kinds of plants and trees from which they came. And that is what happened. So, ang sabi ng batas na ito, kung ano ang itinanim, ay yun din ang uri ng aanihin. Ano pa? Kaya naman, if you want to have friends, sino dito ang gustong marami siyang friends? Be a friend. Ikaw muna maging kaibigan. Ikaw muna magtanim. Gusto mong marami kang friends, sungit-sungit mo naman. Dahil gusto mo, ikaw ang iniintindi. No. Ikaw ang mag-intindi. May kailangan sila, intindihin mo. If you want to have friends, ikaw ang magtanim. Be a friend. Okay? Bakit? Kasi kung anong tinatanim mo, yun din ang uri ng iyong aanihin. Are you there? Ano bang sabi ng batas na ito? Na kapag ikaw ay nagtanim, tiyak na aani. Lucas 6:38. Give and you will receive. Gawan mo ng mabuti ang sinuman. And He will give it back to you. For sure. Bakit? Human nature yun eh. Human nature. Kung hindi man sa Kanya manggaling ang aanihin mo, God will make sure, or this law will make sure, that you will reap it through somebody else. Sabihin mo, basta may tanim, sure na ang ani. Kaya sa halip na kayo mabalisa, wala akong ganito, wala akong ganon. Sa halip na kayo mag-worry, paano ba ako No, you have a power in your hand. It's called seed. Give, taniman mo. Alam nyo, di ba, tatanungin ko kayo, kumusta na kayo? Ano sinasagot nyo? Yung payaman ng payaman, bakit nangyayari yon? Bakit ang lakas-lakas loob natin magsabi noon? Kasi you know the principle. Pag kasi ako'y nagkakasal, lain ko sinasabi, dali ng aras. Ang aras ay nagsisimbolo ng kasaganaan. Kalooban ng Diyos pagpalain ang kanyang mga anak. Kaya may mga sinabi siyang principle para magawa yon. This is the reason. Hindi lang tayo naunawaan ng iba, why we give tithes. Hindi lang naunawaan eh. Akala nila nakukunan. No. We know na hindi natin matatalo si Lord sa bigayan. We know na wala tayo. Minsan nga sa katindian nito, sikreto na. At hindi talaga ng power nito. Anyway, let me continue. Laging mas marami ang ani kaysa tanim. Lucas 6:38, your gift will return to you in full, pressed down, shaken together, to make room for more, running over, and poured into your lap. Ano pa sabi ng batas na ito? Na ang measure ng harvest ay depende sa measure ng tanim. Luke 6:38, the amount you give will determine the amount you get back. Your blessings right now reflect how much you have been blessing to others, or your parents have been blessing to others. Marami kasing inaani natin, ay inaani natin resulta ng tinanim ng ating mga magulang ng ating lolo, ng ating lola, ng ating magulang. Kaya akala mo, bakit hindi ako nagtatanim? No, may nagtanim para sa iyo, hindi mo lang alam. Because it's a law. Batas yan. Kaya naman, kung ikay nangangailangan itanim mo ang katapat ng hinihingi mong ani. Kung ang hinihingi mo ay may dating sa'yo, laki-laki ng hinihingi mo Kailangan ang tanim mo ay may dating din sa'yo. Lampasan mo ang dati mong level ng generosity. Okay, some people don't understand tithing Akala nila this is a burden. No. This is, ano bang tawag dito? Okay.
Kung hindi ito sinabi ng Diyos, hindi natin alam kung paano magbigay. Ito yung andador, ito yung tumutulong para ang batay makalakad. Kung walang sinabi si Lord na tithes, magbibigay tayo ayon, ang sabi na magbigay ka ayon sa puso o sa kalooban, ano? Maniwala ka. Magbibigay tayo ang liit. Kasi human nature natin yun eh. Salamat sinabihan tayo ni Lord. At pag ikaw ay matagal na sa Panginoon, nako, maliit na ang tithes. At hindi dahil napipilitan ka ha, hindi napipilitan. Hope you will understand. I'm not saying this for you to do it. No. Lagi ko sinasabi, pag ako'y nag-iimbita, attend ka, sa inyo may tithes, huwag kang magbigay. Huwag kang magbigay. Pero of course, it will not stop me from telling the truth. Kasi, ang dami-dami ninyo dito, at kayo ang patotoo, ang dami-dami ninyo dito, na nung kayo'y dumating ay walang-wala. Pero dahil kumilos kayo sa principle ng Panginoon, tingnan ninyo, punong-puno ang ating parking. Ay, naalala ko nung nagsisimula kami lamang ni Eric ang may sasakyan Si Eric yung naka-owner, ako yung naka-box type. Noon yun. Pero kumilos kayo sa pananampalataya. You waited, you planted, you waited, and kayo'y nag-harvest. Okay. Now, kung ikaw ay may hinihingi kay Lord, lampasan mo ang dati mong level ng generosity. Kung ikaw ay makakatulong, ikarir mo ng pagtulong. Natulong na rin lang di lubusin na. May connect ka pala, di ilakad mo si walang connect. Kung may humihiram na sasakyan mo, ipakarawash mo muna. Pagkakaswerte ho naman noon, wag kang titigil doon. Full tank mo pa. Sa mahal ng kurudo. Nangihiram lang. Kaya nga babaguhin mo na ang level ng generosity mo. Huwag mo kakalimutan. Pupunuin mo ang RFID. Bigyan mo pa ng driver. Alam mo, kaya maganda may driver. Yung ibababa na lamang. Ayan nga si Pastor Amedo, lagi ko sinasabi, pag yan ay sakay ko, basta yan, hindi ko yan sinasama sa parking lot. Binababa ko yan kung saan pinakamalapit sa pupuntahan niya. Kulang na lamang pasok ko sa mall And then, humihiram na sasakyan, pabaunan mo ng pangmeryenda. Baka humawil Hindi, baka nga mapahiya na. At pag sinabi sa yung, sobra naman to, ano sasabihin mo? Small thing lang yan. Uso daw yun kinayayan. Siya daw yata nagpauso pag yung sinasabi, dahil siya laging nagdidebre siya ng coffee, ganyan. Doktora, thank you. Small thing lang. Nauso na daw doon sa Batem siyang small thing. Kaya kayo, pag mayroong binibigay sa inyo, sasabihin nyo, walang bagay yan. Small thing. Are you there? Are you there? Hindi mo lang dadamihan ng seed mo. Pagagandahin mo ang seed mo. Gagawin mo ng masaya, walang panghihinayang. And then remember, anong pinag-uusapan natin dito? Paano ibabalik ni Lord ang nawala? Baka kayo mawala sa ating pinag-uusapan. Paano ibabalik ni Lord? Kasi nga, yun palang mga balang na yon, si Lord pa rin ang nagpadala because consequences yon. So ngayon, ang ginagawa natin, tinigil natin ang cost noong mga nawawalang yon at kinarir natin ang pagtatanim para mabawi natin yung nawala nung panahong kinain ng balang. Are you there? Huwag mo kukunin kaagad ang ani. Ay tumulong nga. Nakapost naman sa Facebook. So, ang palakpak na ng tao ang iyong ani. Walang kuha pansin style ng pagtatanim. Make an effort na wag malamang ikaw yon. Anonymous. Make an effort. Of course, mahirap nang gawin yan ngayon. Napakahirap. Siyempre, pag nagbigay ka ng check, nagbigay ka ng naroon ng name, mahirap nang gawin. Pero pinag-uusapan dito is tayo ng puso.
Basta ayaw mo, hindi mo ito ginagawa para makilala ka, no? Ginagawa mo ito because you want to give. Are you there? Next. Pastor, wala po akong seed eh. Then humingin ka kay Lord. God will give you seed. Kasi gusto kang pabawiin ni Lord, gustong ibalik ni Lord ang mga nawala sa iyo. God will give you seed. Just make sure, pag binigyan ka ni Lord ng seed, itatanim mo talaga. Huwag mong kakainin. Bakit? Parehong itsura nila. Ang seed, pwedeng kainin. Pero don't do it. Pangtanim yon. Lord, ibalik po ninyo ang lahat ng nawala sa akin. Pag pinapabawi ka ng Diyos, ang una niyang gagawin sa iyo, bigyan ka ng seed. 2 Corinthians 9 verse 10, For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Dalawang binibigay ni Lord. Isa ay seed, isa ay bread. Huwag kayong malilito. Yung seed, pang-seed talaga yon. Because ang bread is to maintain, ang seed is to increase. Lahat ng farmer ay alam yan. If a farmer will eat, the seed, then tomorrow, he will not have bread. Alam ng farmer yan. Ang problema, hindi alam ng Christian. Binigyan siya ni Lord ng seed, sinama niya sa bread. Are you there? Sabihin mo sa katabi mo, don't eat the seed. Kung anong nangyayari sa iyo ngayon ay resulta ng tinanim mo kahapon. At ang mangyayari bukas ay resulta ng itinatanim mo ngayon. Sabi nila, hindi ako napunta sa lugar na yan. Sama ng mga tao dyan. No. Napag-alaman ko, kahit saang lugar, ang tao ay pwedeng bumuti kung ikay mabuti sa kanila. Walang kalye 11. Yan ay kalye 11 kasi ang tingin mo sa kanila, kalye 11. No. Treat them well. At babalik sa iyo the way you treated them. Are you there? Malaking problema sa Amerika ang crime. At napag-alaman nila, malaking percentage ng crime ay nanggagaling sa mga itim. Sa black community. Ayan. Okay. Now, alam ba niyo kung ba't nangyayari yan? Umaani lang ang Amerika. Anong umaani? For a very long time, ginawa nilang slaves ang mga black. For a very long time. Ang mga black walang pangalan. Ang pangalan nila ay kung ano ang pangalan ng amo nila. Halimbawa, ang amo ay Atoy. Meron siyang slave na black. Ang pangalan ng black ay Atoy's nigger. Atoy's slave. Walang pangalan, walang identity. For a very long time. They get those people from Africa and then ibinebenta sa Amerika. Kaya ang mga African people, ang labor force ng agriculture, marami niyan doon sa lugar, sa South, na kung saan ay agriculture ang industry. Slaves. Binibili. Kaya naman, noong they were set free, akala nila ay natapos na, no, umani at umaani pa rin ang Amerika ng pangit na tanim nila noong una. So please, don't think na yung tinatanim mo ngayon, ikaw lang ang maapektuhan. Pwede rin maapektuhan ikaw, ang anak mo, ang apo mo. So, choose your seed. Kailangan magagandang mga tanim mo para ang anihin ng iyong henerasyon, ng iyong angkan ay mabubuti. Are you there? Naalala ko ang tatay ko, kasi nasa government siya, laging gusto niya magpasok sa trabaho. Kaya tuwi siya makakakita ng bakante, pare, applyan mo rin. O sa post office, applyan mo rin. Applyan mo rin. Kami na may mga bata pa, no, hindi ko alam yon. Pero ito ang aking napansin. Nung kami naglakihan na, minsan, kumain kami sa restaurant, hindi kami pinabayad. Kasi ang sabi sa amin, alam mo yung tatay mo, ayun ni ano, ikabait-bait sa tatay ko. So umaani ako ng mabuting tanim ng tatay ko.
gandahan mo ang iyong mga tanim. Ito'y hindi lang para sa iyo, ito'y para sa anak mo at sa apo mo. Ay tingnan mo pagpangit ang iyong tanim. Naku anak, sa tindi ng ginawa ng mga yan sa akin. Ay di batang-bata pa, wala namang alam, inapasok sa isip na yun ay masasama dahil sa pangit na tanim. You have a power in your hand. It's called seed. Are you there? Kung nag-e-expect ka na magandang bukas na hindi mo binabago ang ginagawa mo ngayon, nahihibang ka. Kung wala kang babaguhin sa ginagawa mo ngayon, then, kung ano ka ngayon, yan pa rin ang mangyayari sa'yo bukas. Bakit? Ayun, yun pa rin lang ang seed mo eh. No. Gandahan mo ngayong seed. Gusto ko pong mas mapalapit ako sa Diyos. Kung hindi mo dadagdagan ang mga tanim mo sa spiritual, it will not happen. Kung hindi mo sisipagan ng pag-attend sa church, kung hindi mo sisipagan ng pakikinig ng Bible, ng salita ng Diyos, kung hindi mo sisipagan ng prayer, kung hindi ka magsasama sa mga tao na ganito ang faith, ang paniniwala na si Jesus ang tagapagligtas at siya lamang ang tagapagligtas, the only way. Don't expect na mas makikilala mo si God. Don't expect na mas lalalim ang relasyon mo sa Diyos. Kaya sabi ng Galatians 6 verse 8, for the one sowing to his own flesh, from the flesh will reap decay, but the one sowing to the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Gusto mo talagang ikaw ay mapalapit sa Panginoon? Taniman mo espiritu mo. Taniman mo ng salita. Attend ka lagi. I'm talking to my classmates. Attend ka lagi. Gusto mo mapalapit sa Panginoon? Talk with people na yun din ang gusto. And then, in closing, ibabalik ni Lord ang lahat ng nawala sa iyo. Huwag ka lang mapapagod sa pagtatanim. Bakit? Kasi may waiting period. May waiting time. Hindi naman pag nagtanim ka ngayon ng maganda, you're expecting a good harvest mamaya eh. It takes time. Sino ba sa inyo ang nagtanim anything? Nagtanim ng kamote, nagtanim ng saging, na pagkatanim, naghihintay na ikaw ng ani? No. Lagi may waiting period. At sa paghihintay, minsan napapagod. Anong gagawin mo habang naghihintay ka? Tanim ka pa rin ang tanim. Hayaan mo yung mga nauna mong seed, aani yun. Pero habang naghihintay ka, tanim ka pa rin ang tanim. Kaya sabi ng Galatians 6 verse 9, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. I am encouraging you. We are coming from victory to victory. From being blessed to being blessed more. At paano mangyayari yon? Well, you have a power in your hand. Use the seed. Seed could be anything. Your good works, your service, your resources, your time, your love, anything good. Itanim mo yon. At aani ka. At ngayon, we're going to worship God. Bakit po natin wino-worship si Lord? Una, ito sikreto ha, ang pag-worship kay Lord nakakabata. Paano po nyo nasabi? Ganito kasi yon. Every time you worship God, you give glory kay Lord, ikay pumapasok sa Kanyang presence. Pumapasok ka sa Kanyang presence. At sa presence ng Panginoon, there is freedom, there is love, there's everything in there. Kaya yung iba, sabi niya, Pastor, dami-dami kong problema, pero nung umaawit tayo, napayak na ako. Alam mo kung bakit? Pumasok ka sa presence ng Panginoon eh. God inhabits the praises of His people. Taniman mo ng maganda ang iyong spirito. Aani ka diyan. Mas mapapalapit ka sa Panginoon, mas makikilala mo si Lord. Oh, wonderful life.